Hello everyone, good morning po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Mike Malyari ng River of God, Pinagbuhatan. And once again, I would like to welcome you sa atin pong Bible study online for this day. Today is Sunday, but unfortunately, hindi pa rin po tayo makakapunta sa ating mga churches para magsagawa po ng mga gawain. But we really thank God dahil sa araw pong ito, hindi po yun magiging hadlang upang hindi po natin marinig ang salita ng Panginoon. Amen po ba? So, atin pong ihahatid ang pag-aaral ng salita ng Panginoon sa ating pong mga kanya-kanyang tahanan sa pamamagitan po ng Bible Study online na ito. Kaya ngayong umaga, as we begin, inaanyahan ko po kayo na samahan niyo ako sa isang maikling panalangin. Sige po, tayo po yung manalangin. Hallelujah, we thank you Lord for this day. Salamat po sa kabutihan mo. Father, we praise you, give you glory, we honor you today, Lord. And Lord, we lift your name on high, O Lord God. And Lord, salamat po sa umaga pong ito na muli kami, Panginoon, ay makakarinig po ng iyong mga salita sa pamamagitan po ng Bible study online na ito. Father, we pray, Lord God, as we study your word, Panginoon, dumaloy po ang iyong kapangyarihan, maranasan po namin ng kalakasan. And Lord, I declare, Lord God, and decree your breakthroughs, healing, Lord God, miracles, Lord God, and manifestation of your power, Lord God. At higit sa lahat, Panginoon, yung transformation ng puso ng bawat isa, Panginoon, as we listen to your word, O Lord God. Holy Spirit, be upon us. Bless us, O Lord God. And Lord, we declare victory, Lord God, sa Bible study online na ito. In Jesus' mighty name, amen and amen. So, ngayong umaga po, ang title ng ating pong pag-uusapan is Courage in Facing the New Normal. So, ayan po, courage in facing the new normal. Sapagkat, alam nyo, lagi na po natin itong naririnig sa balita, sa TV, at nababasa sa dyaryo, and sa social media, di ba, yung word na talagang patuloy na pinag-uusapan sa ating pong kasalukuyang kalagayan ay yung tinatawag na new normal. So, magkakaroon na ng bagong normal. Di ba? At ang lahat ay binago ng COVID-19. So, ngayong tayo yung maharap sa new normal. Amen, no? Alam ko po nga kanya-kanyang mga nararamdaman po tayo, mga hindi pare-pareho yung pananaw or yung kung paano po natin pamamaraan para maharap po ito. Pero today, I really believe na isa sa mga pwede nating pagkuhanan ng lakas sa pagharap sa new normal na ito ay ang salita ng Panginoon. Amen? Life is a life is full of a life is full of new days, new seasons, new challenges, and new tasks. Totoo po yan, no? Ang buhay ng isang tao ay punong-puno po ng mga bagong araw, bagong season, mga bagong challenges, mga bagong tasks. Sometimes it is hard to embrace a non-known tomorrow, waiting for what will happen into the next day of our lives. Ito po yan, mahirap po minsan na i-embrace, yakapin, yung hindi mo naman alam na kung anong mangyayari sa araw ng bukas. At syempre, hindi mo alam kung ano yung mga, what lays ahead of you. Di ba? The next day of your life. Parang ganon. And sa pagharap natin sa mga bagay-bagay na yun, especially ngayong tayo ay humaharap sa tinatawag po nating new normal, ano ba yung mga bagay na naghihintay sa atin sa mga sa mga araw na darating pa sa buhay po natin. Amen po, no? So, lahat po tayo ngayon iniisip po 'yun at alam nyo, yung iba pwede po nating may mga choices daw po tayo kung paano natin haharapin yung tinatawag na new normal sa ating pong buhay, no? Yung iba, pwede natin pong harapin yan may ng may courage sa ating pong puso, pero siyempre may mga bagay din po na or may mga tao na sa pagharap sa new normal na ito hindi po nila maiwasan na merong takot, merong pangamba, di ba? So we have a choice in facing the new normal situation that we have. We can face this new normal courageously or with fear in our heart. But God don't want His people living fearfully. He wants us to be courageous and bold
in facing every challenges and every situation in our lives. Alam nyo, totoo po yun, no? Na sa pagharap natin sa new normal na ito, may mga ilan po sa atin na siyempre sa pagharap may mga takot at pangamba. Alam nyo, pinag-uusapan nga ngayon, di ba? Di pa nga natin alam. May minsan naririnig natin na baka may second wave or may ganito. Tapos yung iba naman sa pagharap po nila sa pagpapatuloy sa buhay, alam nyo, binago talaga ng COVID-19 ang lahat. Actually, buong mundo binago po ng COVID-19. Amen po. Ngayon, tingnan po ninyo, yung pag-aaral online, amen, yung ibang mga trabaho, online, pati pamamalengke, online, di ba? Bakit? Kasi kailangan po kasi natin yung pag-iingat di ba? At yung iba naman, siyempre, may mga, yung ekonomiya, medyo bumagsak, may mga negosyo, or may mga businesses, company na nagbawas ng tao, like for example, sa mga restaurant, dahil ngayon ay bawal, hindi allowed yung mga magda-dine-in. So, siyempre, hindi nila kailangan ng ganun karaming staff, di ba? At ang isa pa, dahil bumaba po yung ekonomiya, ang kita, siyempre, kailangan din po nilang magbawas ng tao. So, kaya, ngayong umaharap tayo sa new normal, talagang kakaiba ito. So, paano ba natin nahaharapin ito? At, paano tayo makaka-cope up? At, ano yung mga encouragement na pwede po nating gamitin at baunin sa ating puso upang maharap po natin itong new normal na ito ng may buong pag-asa sa ating pong puso. Amen? At sabi ko nga po kanina, yung binasa ko kanina, ayaw ng Panginoon na harapin natin yung mga bagay-bagay at sitwasyon na hinaharap natin ngayon nang may takot sa ating puso. Gusto ng Panginoon maging courageous tayo. Matapang tayo sa pagharap. Amen? Sa lahat ng mga nangyayari sa ating pong buhay. Today, we will talk about being courageous in facing the new normal. Paano nga ba natin mahaharap itong new normal na hinaharap natin ngayon nang may courage, may tapang sa ating pong puso? Diba? At syempre, pag-usapan na po natin yan, yung courage na yan, syempre po, based sa salita po ng Panginoon. At alam nyo, pag pinag-aralan po, pinag-usapan, yung word na courage sa Bible, nako, wala na pong, para po sa akin, for me personally, wala na pong mas gaganda pa. Sa Joshua chapter 1, pagka pinag-usapan po yung salitang courage. So kaya ngayong umaga, yun po yung pag-uusapan natin. Joshua chapter 1, verses 1 to 9. Amen? And I would like to read it para po sa bawat isa, and I am encouraging yung mga nanonood po ngayon sa inyong mga kanya-kanyang tahanan. Get your Bible, read your Bible with me, and tunghayan po natin yung salita ng Panginoon, at yun po yung lagi pong encouragement. Magkaroon po kayo ng Bible habang tayo po nag-aaral ng salita ng Panginoon para kayo po mismo, mababasa po ninyo ang pinag-aaralan po natin. And magkaroon din po kayo ng ballpen at ng notebook para kung kayo po ay may napupulot sa mga pinag-aaralan po natin ngayon, pwede nyo pong isulat. Amen po? So, sige po, tayo po magbasa ng salita ng Panginoon. So, sabi po sa Joshua, chapter 1, verses 1 hanggang 9. Ito po yung nakasulat po, no? After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide. Verse 2, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert of Lebanon and from the great river of Euphrates, all the Hittites country, to the great sea on the west. Verse 5, no one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Verse 6, be strong and courageous, because you will lead these people to
to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Praise the Lord. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. And I hope na narinig niyo po yung pagbabasa ko, and siguro na paulit-ulit niyo pong narinig yung salita pong be strong and be courageous. Amen po. Ayun nga po, no? This is a very well-known chapter in the Bible, especially pag pinag-usapan po natin yung salitang courageous or yung courage. Bakit nga ba ganun ka-eager ang Panginoon na i-encourage si Joshua? At bakit kaya paulit-ulit na sinabi ng Panginoon kay Joshua na be courageous, be strong, be of good courage? Yan po yung pinaka-dominant word na narinig po natin mula po dito po sa binasa po natin, no? This is the most well-known chapter in the Bible when we talk about the word courage. Amen. At yun ang sinabi po, ang pinangako na, at yun yung sabi po ng Panginoon kay Joshua. Alam nyo, ang ganda po ng pangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I will be with you. Basta be courageous, I will be with you wherever you go. At yun po yung nice din sabihin sa atin ng Panginoon sa araw na to. As we face this new normal, hindi man natin alam kung ano yung mga nasa hinaharap po natin or ano yung mga bagay na pwedeng mangyari sa mga araw ng bukas sa pagharap natin sa new normal. But one thing for sure, na gusto ng Panginoon sa atin sa umagang ito, ay mapuno ng courage, tapang ang ating puso sa pagharap po sa new normal na ito. Katulad po ni Joshua, no? So mamaya po, I know na iba yung sitwasyon ni Joshua sa sitwasyon po natin ngayon. Pero ako, naniniwala po ako that the same promise na pinramis ni Lord kay Joshua dito po sa chapter na ito, ay pwede po nating panghawakan sa ating pong buhay. Kasi si Joshua po dito is facing a new task in his life. May transition na nangyayari. Amen po. May mga challenges, no? It's about leadership. Di ba? It is about, alam niyo, yung pag-ako ng responsibilidad ng task. Pero I really believe, no, katulad ni Joshua, no, na haharap ngayon sa bagong yugto ng kanyang buhay, katulad din po natin, tayo haharap sa bagong yugto ng ating buhay because we have this situation, new normal, no? And I hope na kung ano yung pag-encourage ng Panginoon kay Joshua sa chapter ng Bible na ito ay makapulot tayo ng mga lesson, ng mga principles at mga aral na magagamit din natin upang tayo mismo, no, ma-encourage tayo sa salita ng Panginoon at magamit natin to, magkaroon tayo ng application through this passage of the scripture para tayo ay makaharap sa new normal na hinaharap natin ngayon ng punong-puno ng tapang sa ating pong puso. Amen. So ngayon po, no, gusto ko lamang pong magbanggit ng ilang bagay patungkol po sa Book of Joshua as an introduction para po sa book na ito, no. These books records Joshua's leadership of the people of God as they finished their march and conquered the promised land. So wala pong ibang ni-record, ito pong Book of Joshua ay patungkol po, no, sa pag-conquer ng bayan ng Diyos sa lupang pinangako sa kanila ng Diyos na ibibigay ng Diyos sa kanila through the leadership of Joshua. Amen. Joshua was a brilliant military leader and a strong spiritual influence. But the key to his success was his submission to
to God. Alam nyo, pag pinag-aralan po natin ang buhay po ni Joshua, matutunghayan po natin, no, na from the time of Moses, doon po sa Exodus, makikita natin that he is a great warrior, he is a great militar, at naging leader po siya ng militar ng bayan ng Panginoon, no, doon sa mga early life of Joshua, no, at isa po siyang strong spiritual influencer. Yun po, no, matindi po yung influensya niya when it comes to believing in God. Kung papasahin po natin, di ba, isa siya sa mga 12 spy na sinent para, alam niyo yun, mag-spy sa promised land nung sila ay nasa wilderness pa, at 12 yung sinent, at 2 lamang po sila na humarap kay Moses na may mabuting balita, at yung 10 ay parang na-discourage doon sa nakita nila. Si Joshua at saka si Caleb ay nagulat kay Moses na sinasabi nila mainam yung lupa, ito yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Yun yung nakita nila, yung pinangako ng Panginoon na lupa ay napakaganda. Kabaliktaran doon sa 10 na sinasabi nilang nakakatakot kasi mga higante yung mga nakatira. So sina Joshua hindi nila tinignan yung mga higante, bagkus nakita nila yung kagandahan ng pinangako ng Panginoon. So yun si Joshua, is full of courage, and siyempre yun nga yung influensya niya, di ba? Kakaiba, di ba? Pero alam nyo, yung success, ang secret o yung key ng success ng kanyang leadership o ng kanyang being a servant, hindi pa rin doon di ba? Hindi pa rin yun yung pinaka-key. Yung na magaling siyang military leader, na is influencer when it comes to having a strong spiritual life. So, pero part yun ng yung pagkakakilanlan kay Joshua. Pero ang pinaka-key kung bakit siya successful at prosperous sa kanyang leadership ay yung submission niya sa Panginoon. And I really believe na tayo rin, no, as we face this new normal situation of our lives, we can still be successful, we can still be prosperous. And the secret is just like the secret of Joshua. Ano po yun? Maging submissive tayo sa Panginoon. Amen? And as we go on, mamaya pag-aaralan natin kung paano pa tayo mas magiging submissive sa Panginoon upang talagang maranasan natin yung success and prosperous life kahit na tayo maharap sa new normal. Amen? So, yung pangalang Joshua, no? Binanggit po dito, siyempre si Joshua, di po ba? Joshua's name means Jehovah saves, or the Lord is salvation. So, correspond po ito dun sa New Testament na pangalang Jesus. Actually, yung Jesus po sa Hebrew, it is Joshua. Joshua, yon. Kaya yung Jesus, ang ibig din po sabihin nito is Savior. So, dito po, no, pag pinag-aralan natin yung buhay po ni Joshua, it is a type of Christ. Amen? Ano yon? Sa pamamagitan po ni Joshua, no, nakamtan po ng bayan ng Panginoon yung mga promise ni God para sa kanila. And yun po yun nung panahon po ni Joshua. Pero in the New Testament, at tayo mga New Testament church, nakamtan naman natin yung pangako ng Panginoon sa atin through Jesus. Nung tayo po ay sinurrender natin yung buhay natin kay Jesus. So, ayun po, Joshua is a type of Christ, Jesus Christ, dito po sa book po na ito. Amen. So, ayun. So ngayon naman po, no? Siyempre, sabi ko nga po kanina sa inyo, grabe yung encouragement po ng Panginoon kay Joshua sa chapter po na ito. Bakit? Kasi meron pong transition na nagaganap po dito. At siyempre, merong para kay Joshua, it is a new normal, no? Kasi hindi na po siya yung kasama niya pa rin yung mga Israelites, pero hindi na siya yung Joshua that is used to be. Kasi dati po, matagal naman na niyang kasama tong mga to eh. Pero noon, kasama niya tong mga to, hindi siya yung pinaka-leader, si Moses. Amen?
at siya po ay parang aide ni Moses o attendant ni Moses or sabihin natin disciple ni Moses. Amen? Pero ngayon, sa sitwasyon dito sa Joshua chapter 1, no? Hindi na po siya yung Joshua na kilala ng mga tao din. Bakit? Kasi siya na po yung humalili kay Moses. Bakit? Kasi base po dito sa binasa natin, dito po sa time na to, wala na po si Moses. Si Moses ay patay na po. No? Kaya may transition na nangyayari kay Joshua at ngayon si Joshua ay haharap sa kanyang buhay, haharap sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Meron tinatawag na new normal o yung new situation, di ba? At siyempre, alam ni Joshua, being an aide of Moses, alam ni Joshua kung ano yung hardship at difficulties ng mga dinanas ni Moses noong siya ang leader ng mga Israelita. That is why, siyempre, hindi po natin may iwasan, di ba? Lalo na kung, yun nga, yung you are facing new days, new challenges, new season ng buhay mo, new task, di ba? Sometimes, ang pinakakalaban natin ay siyempre yung sarili mismo natin. Dahil minsan na-overwhelm tayo, napupuno tayo ng takot, di ba? Kaya ang Panginoon, ganoon na lang po yung encouragement niya kay Joshua. In the same way, lahat po tayo ngayon, umaharap sa new day, new season ng buhay natin, maraming new challenges na naghihintay sa atin because of the new normal, di ba? Pero dalawang bagay ang pwede po nating maging response dyan. Mapuno tayo ng takot o mapuno tayo ng harapin natin ng new normal with courage. Amen sa ating puso. So ngayon, let's go first doon naman sa definition of terms bago po natin hihimay-himayin po natin itong passage of the scripture na binasa po natin. Definition of terms. Fear. Anong ibig sabihin ng fear? An uneasy feeling. A feeling of dread. An internal alarm that goes off inside us when we are facing imminent danger, feel threatened, or feel helpless to avoid or change it. So ito daw yung nararamdaman natin, no? Yung takot ay isa po itong pakiramdam, uneasy, no? Uneasy feelings, di ba? Feeling of dread, 'yon. Ito yung internal alarm na parang nagpa-pop up sa atin, di ba? Inside us, kapag tayo po ay humaharap ng mga panganib, di ba? Nati-threaten tayo or sometimes pag sinabi pong meron kang takot, meron ka pong feeling na helpless ka na helpless ka in the sense na hindi mo na kayang i-avoid o hindi mo kayang palitan o change yung situation, ganon. Di po ba? So, napupuno talaga tayo ng takot. So, yun yung ibig sabihin ng fear. So, ano naman ang ibig sabihin po ng courage? Siyempre, opposite po niyan is courage, di ba? Yung courage naman po is the quality of mind or spirit enabling us to meet danger. So, yung courage naman po, ini-enable niya po tayo para harapin po yung danger. Amen? The opposite on the challenges of life with facing the opposite on the challenges of life with fearlessness, calmness, and firmness. Itong courage naman po ito, no? Ito po yung nag-uudyok po sa atin na harapin yung mga opposition on the challenges of life ng may calmness at ng may firmness. Amen. So, ibig sabihin, kapag po tayo may courage, no? Kahit ano pa yung challenges na meron po dyan, kalmado lang po tayo. Firm po tayo. Hindi po tayo nasishaken, hindi po tayo nanaratel. Ganun. So, ibig sabihin, no, sa pagharap po natin, sa new normal ng ating na sitwasyon ng ating pong buhay, we can still face this with calmness in our heart and firmness, lalong-lalo na pag tayo po ay may courage na nagmumula po sa Panginoon. So now, let's go on. Pag-aralan po natin ito. So, sige po, mag-meditate po tayo ngayon. Let's read it verse by verse and tingnan po natin kung ano yung mga points na pwede po natin makuha sa pamamagitan po ng Word of God na ito. And I really hope na ma-bless po tayong lahat. Amen? So sa verse 1 and verse 2, basahin po natin ang sabi po dito, after the death of Moses. Kailan daw po? Pagkamatay po ni Moses.
the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' age, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place. O dun muna tayo. Dun po tayo sa hanggang verse 2 muna, no? So, sinabi po dito ni Lord kay Moses, ngayong wala na si Moses, sabi niya kay Joshua, ikaw at ang aking bayan ay maghanda sa pagtawid sa Jordan River at kayo ay pupunta doon sa lugar na ibibigay ko sa aking bayan. So, ito po, dito, sinabi na po ng Panginoon kay Joshua, mag-take over ka na. Amen. Marahil may mga nangyari, pero I want you to take over, di ba? Kasi alam nyo, masakit po itong nangyari sa kanila. Kasi si Moses, hindi lang po siya, at ito pa, kaya punong-puno po ng takot si Joshua sa kanyang puso. Alam yun ng Panginoon, kaya walang humpay yung pag-encourage ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi si Joshua, siyempre po, naging age siya ni Moses. Nakita niya yung naging buhay ni Moses. At alam niya na si Moses, sa leadership po ni Moses, hindi lang siya great leader, but he is a legend. Kasi ginamit siya ng Panginoon para ma-deliver yung kanyang bayan sa pagkaka-oppress po nila sa mga Egyptian. Ngayon, siyempre, nakita rin po ni Moses, o ni Joshua, kung ano yung mga dinanas ni Moses during naglilid po siya. Kasi, in this time na panahon po ni Joshua, na nag-take over po siya, ang number po ng mga Israelites ay 600,000 yung men with family. So, more or less, 2 million po sila, ganun. At tapos, ililid po niya yan. At syempre, alam naman po natin, doon po sa wilderness, kung anong klaseng tao ang mga Israelita noon, di ba? They are kind of people na hindi po madaling ilid. Pero, hindi lang po yun, no? Siyempre po, dahil kakamatay pa lang po ni Moses po dito, no? Siyempre, nagluluksa pa. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung kanilang pangungulila kay Moses. Pero alam nyo, ano sabi po ng Panginoon? No? Joshua, alam ko merong new normal. Alam ko merong kawalan. Alam ko merong mga bagay na pinagdaramdam ka pa. Pero alam mo, sa pagharap mo sa new normal na yan, sa pagharap mo sa bagong challenges ng buhay mo, ito yung masasabi ko. Diba? Ano man yung mga sitwasyon, you have the part to play. So, sa pagharap po natin sa new normal ng buhay po natin, lalo na ngayong, siyempre, di ba, COVID pandemic, marami po kasi sa atin inaasa ang lahat sa gobyerno, di ba? Ano kayang gagawin ng gobyerno, di ba? Paano kaya solusyonan 'to ng gobyerno? Pero alam nyo, sa totoo lang po, personally, no, lahat po tayo may part. We have a part to play in facing this new normal. Amen. So yun yung sinabi ng Panginoon kay Moses, though the whole nation of Israel facing a new normal because of what happened to Moses, nawalan ng leader, di ba? Nawalan ng isang napakahalagang tao sa kanila, at ngayon at this time po, alam nyo, lahat ng mga matatanda, silang dalawa na lang ni Joshua at ni Caleb ang natitira. So this is a new batch or new generation ng bayan ng Panginoon. So ibig sabihin, itong mga bagito pa, mga ganun. Pero alam nyo, ang sabi po ng Panginoon kay Joshua, you have a part to play sa gusto kong mangyari. Hindi pwedeng dyan na lang kayo, magpatuloy kayo, at kung ano man yung nawala, at kung ano man yung nagbago, hindi pa rin nagbabago yung plano ko sa inyo. You still have my promise, but you need to move on. You need to move forward. Tayo rin po, ganun, di ba? Ano man po yung mga kinaharap po natin because of COVID-19, may mga nawalan, di ba? May mga nagbago, but still, we need to move forward. Amen. At makaka-move forward po tayo
Bakit? Kasi um, even though may mga loss na nangyari katulad po ng kina Joshua dito, no? There's a loss, thing will never be the same again, but you know what? We need to move on. At parang sinasabi ng Panginoon dito, binanggit niya, wala na si Moses. Parang sinasabi niya kay Joshua, let go on the past and you need to move forward. Amen? Lahat po tayo, ganun po yung isipin po natin ngayon. Hindi po tayo pwedeng mabuhay sa nakaraan or sa ano man yung mga bagay na hinaharap po natin ngayon. We need to move forward. Meron mang new normal, may mga nawala man, may mga nagbago man. Alam niyo yung mga mama ko nga po tinatanong ko, ano pag-aaralin niyo ba yung mga anak ni na kuya, mga ganoon kasi iba ngayon di ba? So sa bahay yung pag-aaral hindi katulad na namimit talaga, hindi katulad nung new normal nga di ba? So isipin niyo yung pag-aaral ng mga bata, ando sila sa bahay. Kung halimbawa, sabi ko sa mama ko, may dalawa akong pamangkin sa bahay, so hindi ibig sabihin silang dalawa, meron silang siyempre, meron silang dalawang room para sabay mag-aaral po kasi di ba? Hindi naman pareho yung grade nila, parang gano'n. So, medyo kakaiba, di ba? O may mga nag-iisip naman na, skip ko muna yung anak ko ngayon, so next year ko na siya pag-aaralin. So, pag normal na yung lahat, di ba? So, ayun yung sinasabi natin, no? Na hindi kasi tayo pwedeng tumigil. At yun yung sinasabi ng Panginoon. Ang pagkawala ni Moses, hindi naman yun ibig sabihin katapusan ng lahat. Amen? Humarap man tayo sa pandemic, marami mang nawala, hindi po katapusan ng lahat. Kaya pwede po tayong magkaroon ng courage sa ating puso at sa pagharap natin sa pandemic na to, di ba? Sabihin natin sa sarili na I have a part to play sa pagharap namin sa pandemic na to. Hindi mo alam, di ba? Sa pamilya mo pala, ikaw ang magdadala ng courage sa kanila na harapin tong pandemic na ito. Amen? So ang Panginoon, ito yung sinasabi niya kay Joshua. Joshua, hindi kailangan huminto dito. You need to move on. Kasi maganda ang plano ko sa inyo. Amen? May mga kawalan man nangyari, maganda ang plano ko sa inyo. Amen? So, and then, binanggit ng Panginoon sa verse 3 and verse 4, sabi dito, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Your territory will extend from the desert of Lebanon and from the great river of Euphrates, all the Hittites' country, to the Great Sea on the west. So parang sinasabi ng Panginoon dito, no, kay Joshua, you have a part to play. And then sinabi niya, alam nyo, lahat ng maapakan ng iyong paa ay magiging territory ninyo. So ano yung next after, siyempre point number 1 is assume that you have a part to play dito sa pagharap sa new normal na ito. Tapos, pag na-assume mo na meron kang part to play like Joshua, no? The next thing you will do is this. Once you start, keep walking in it. Bakit sinabi ng Panginoon na, Joshua, ano man ang apakan ng iyong paa, ibibigay ko sa iyo, magiging territory mo, just I promise Moses. Pag ikaw, pinangakuan ng gano'n, anong gagawin mo? Alam nyo, naalala ko si Joshua, ang isa sa mga pinangakuan ng gano'n ng Panginoon, si Caleb din Dahil dalawa sila ni Joshua. Alam nyo, sa next chapter ng verse na to, natatandaan pa yun ni Caleb. Kaya alam nyo kung anong ginawa ni Caleb nung nandun na sila sa promised land. Nagtatakbo talaga siya. Nagtatakbo siya. Bakit? Kasi naalala niyo yung sinabi ng Panginoon lahat ng masayaran ng iyong paa, magiging territory ninyo. Kaya tingnan ninyo ang mapa ng tribes. Yung tribes where Caleb belongs, may malaking lupain. Bakit? Kasi nung nag-start siya, nagpatuloy siya. Magpatuloy lang tayo, di ba? Marami pang pangako ang Panginoon. Marami pang bagay ang pwedeng ibigay sa atin ng Diyos. Amen? Kasi, lagi ko sinasabi na itong COVID pandemic na ito, ay itong normal na to, it's either will make you or will break you. Amen? Depende po yun kung paano mo titignan ang bawat sitwasyon at kung paano mo yun haharapin. Amen? Maraming mga tao na siyempre sobrang na-discourage sa nangyari, sobrang nag-aalala ngayon, di ba? Pero I really believe na itong COVID pandemic na to
And yung pagharap natin sa new normal na to, hindi na yan mangyari yan ng Panginoon para mapuno tayo ng takot. At tandaan po natin to, that sabi po ng Bible, God did not give us the spirit of fear. Amen. So, ngayon, kung ikaw ay haharap sa new normal na ito, nang may takot sa iyong puso, di ba? God is not the author of fear. Amen. Kaya pwede tayong papuno ng courage dahil alam natin that the spirit living in us is not spirit of fear. Amen. At kapag hindi alam po natin yun na that the spirit that living inside us na binigay po ng Panginoon is a spirit of power. Amen. Spirit of sound mind. Amen po, no? Kahit ano man ang hinaharap po natin ngayon, hindi po tayo mapupuno talaga ng takot at magkakaroon pa rin tayo ng kapayapaan sa ating pong puso't isipan at magpapatuloy po tayo at patuloy tayong mag-move forward because we know that even we face this new normal, amen po, amen, we have the Spirit of God inside us. Alam nyo, yun po nagpapalakas kay Joshua at kay Caleb nung time na yun dahil matanda na po sila nun eh. Amen. At lahat nga po ng mga kasabayan nila na ipinanganak doon sa Egypt, wala na silang lahat. And ito yung isang bagay na gustong-gusto ko po dito, di ba? At parang sinasabi ng Panginoon, don't just stand there, keep moving. Amen? At we can move forward because, alam nyo, sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ng Panginoon kay Joshua, no one will stand against you. Ang ganda po ng pangako ng Panginoon, di po ba? So ayun po yung lagi po nating sipin na siyempre walang pahihintulutan ang Diyos na mangyari sa ating buhay na hindi po natin pwedeng harapin as long as tayo po ay naniniwala at nagtitiwala po sa Panginoon. Amen? So, let's continue reading. So, ang sabi po sa verse 5, no? Sa verse 5 po hanggang 9, ang sabi po dito, no one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Verse 6, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Verse 7, be strong and very courageous, because be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Hallelujah! Ang ganda po ng pangako ng Panginoon. So, ito po how to face, how to have courage in facing this new normal. Number 1 po, assume that you have a part to play. Tandaan po natin yan, no? Ikaw ang pinaka-importanting pyesa para magkaroon ka ng courage na harapin yung new normal na ito. Amen? Siyempre, gusto ng Panginoon maging courageous ka, mapagtagumpayan mo yan. Pero, you have a part to play. Ulitin ko po, ikaw ang pinaka-importanting pyesa para maharap mo sa buhay mo itong new normal na hinaharap po natin ngayon because of COVID pandemic. And pangalawa, kailangan mo magsimula. You need to move forward. And once you start, keep walking in it. Hindi ka pwedeng tumigil. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na, kasi meron po kasing, marami kasing naghihintay ng meron pong tinatawag na sabi po dito, don't wait for ideal circumstances. Alam niyo yung pag normal na lang lahat, saka na lang magpapatuloy, sa ngayon, titingnan ko muna, di ba? Pagka wala nang mga ganitong nangyayari, alam nyo, yung government po natin, bakit nag-decide na sila na, siyempre hindi pa naman po, nakikita naman natin sa mga balita, hindi pa naman po bumababa yung mga cases, di po ba?
patuloy pa rin. Pero siyempre, binaba na sa GCQ, yung mga quarantine. Bakit ganon? Kasi nakikita ng ating gobyerno na hindi pwedeng may stock tayo. Kailangan magpatuloy tayo, di ba? Dahil pagka masyado naman tayo nagpa-apekto at hindi na tayo kumilos, gumalaw dahil sa COVID pandemic, babagsak naman yung ekonomiya. Ganun, walang mangyayari, walang mararating ang ating bansa. Parang ganon, di ba? This COVID pandemic, hindi kailangan huminto yung parang huminto ang lahat. Ganon, di ba? At hindi pwedeng sabihin na pag walang-wala na at saka pa lang tayo, saka pa lang natin pakikilusin yung lahat. Amen? So sa buhay din natin, di ba? Sa buhay, kahit sa personal na buhay mo, buhay kristyano mo, or what, alam nyo, minsan nga sa paglilingkod sa Panginoon, di ba meron po tayong mga naririnig na, ay, magsiserve lang ako pag okay na ako, pag yung circumstance ng buhay ko, kasi may nararamdaman ako ngayon, kasi ngayon, I'm not feeling well, kaya hindi muna ako magpapatuloy. Parang ganun, di ba, magpapatuloy lang ako pag okay na yung pakiramdam ko, pag okay ako spiritually, ganun. Ang dami po nating naririnig na ganun, di ba? Kaya minsan po, dahil po sa ganun yung mga kinukonsider po natin, nagiging stagnant po tayo, at hindi po natin na-enjoy kung ano yung mga promises ng Panginoon, di ba? Katulad po rin na Joshua, kung masyado silang nagpa-apekto dun sa pagkawala ni Moses, hindi po sila magpapatuloy, di po ba? So ganun din po yung sinasabi po dito. Once you started, magtuloy-tuloy ka. At kahit ano pa yung mga hinaharap mo. Amen? And syempre, number 3, don't be afraid to step out boldly. Di ba? So, sabi ng Panginoon, assume na meron kang task na gagawin sa pagharap mo sa new normal na ito. Pangalawa, walk in it. Di ba? Magpatuloy ka, move forward. Amen? And pangatlo, sa pag-move forward mo, don't be afraid to step out boldly. Paano ka makakapag-step out boldly? Ako, yun nga yung sinabi ko kanina eh. Hindi po pinahintulutan ng Diyos ang COVID pandemic na to para mapuno po tayo ng takot. Ako sinasabi ko po, I am aware sa mga nangyayari. Pero I will not let this COVID-19 pandemic na pagharian po ako ng takot. Amen? Because I really know who God is at kung sino yung who is seated on the throne. Alam nyo, may mga sub-point po akong ibibigay sa inyo sa point number 3 po natin to. Kasi, sinabi po ng Panginoon sa verse 5 and verse 6 dito, no one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. So tapos sa verse 6, sinabi niya, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers. So dalawang bagay po nakita ko dito. Sinabi po ng Panginoon dito kay Joshua, I will be with you as I was with Moses. Kung ano yung pinangako ko kay Moses, pinapangako ko sa iyo, sasamahan kita. Tapos sa verse 6 sabi, kung ano yung pinangako ko na may inherit nila, yung pinangako ko sa kanilang mga ninuno, ibibigay ko sa kanila. So don't be afraid to step out boldly. Paano tayo hindi matatakot na mag-step out boldly sa pagharap po sa new normal na ito? Katulad po ng sinabi po ng Panginoon dito kay Joshua, sinabi niya na, as I was with Moses, I will be with you. At kung ano yung pinangako ko kay Moses, pinapangako ko sa iyo yun, gagawin ko. So, ibig sabihin, the promise that God has made to Moses, ayun din yung promise na binigay ng Panginoon kay Joshua. At ako naniniwala ako na yung promise na yun kay Joshua, yun din yung promise na ibibigay sa atin ng Panginoon sa pagharap natin sa new normal na to. Amen? At sinabi niya, yung inheritance na pinangako ko, ibibigay ko sa kanila yon. Kahit ano pang mangyari, kahit ano pa yung hinaharap nyo ngayon. So, ibig sabihin, we can step out boldly without fear in our hearts. Number 1, hold on to what God has promised. Kasi yun sinabi ng Panginoon eh. Sabi niya kay Joshua, ito yung pinangako kay Moses, pinapangako ko rin sa iyo yan. So, para makapag-step out ka boldly, nang walang takot sa iyong puso sa pagharap mo sa bagong sitwasyon ng buhay mo,
hold on dun sa promise ni God. And then, dun na niya binanggit yung sa 7 and 8, tungkol naman yun sa ito yung word ni Moses. Diba? Sabi niya sa verse 7, be strong and very, very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So, kanina sabi natin, hold on sa promise ni God. Ngayon naman, number 2, focus on what is. Number 2 is, subpoint natin is keep focusing on the truth. What is the truth? The Word of God. Amen? Ang tinutukoy po dito na this book of the law is the Word of God. Alam nyo, kanina po habang minimeditate ko po ito, meron po akong napansin na sa book of Joshua, dito sa book of Joshua, sa chapter 5 po ng book of Joshua, sinabi po doon na yung pag-ulan ng mana o yung kinakain po nila, 'di ba, yung mana sa wilderness, 'di ba? Ano 'yon? Yung dew nagiging mana pag umaga, 'di ba? Yun yung kinakain nila, pinaka-bread nila 'yon. Yung pagsusupply ni Lord ng mana na hinto na dito sa Joshua. Sa book of Joshua. Tapos, napansin ko rin po na sa book of Joshua, hindi na po binanggit dito yung pillar of clouds by day at saka yung pillar of fire by night. So ano ba yung pillar of cloud na yon? Yung pillar of cloud na yon, di ba yun yung gumagabay po sa kanila? Sabi, pag binasa po natin yung kanilang naging buhay sa wilderness, sabi po, the Lord goes with them, pillar of cloud by day, at yun ay nauuna sa kanila, yun yung nag-guide sa kanila. Sa gabi naman, pillar of fire, at nagbibigay sa kanila ng liwanag. So sa book of Joshua, hindi na po natin nabasa yun. Pero wala nang clear na passage na magsasabi sa atin kung saan huminto yung pillar of, yung pagsama ng pillar of cloud at pillar of fire sa kanila. And then naisip ko ito, yung pillar of cloud, yun yung gumagabay sa kanila sa umaga. Yung pillar of fire naman, yun yung nagbibigay ng liwanag sa kanila sa gabi. So ngayon, yun yung paraan ng Panginoon para i-guide sila, i-lead sila. Amen. Ngayon kay Joshua, sabi ko, wala nang pillar of fire. Wala nang pillar of cloud. So, paano pa magagabayan? Amen? So, ganun kasi yun yung nagiging guide at lead. Yun yung nagli-lead sa kanila yung pillar of cloud na yun at saka pillar of fire. Ngayon, dito, sa book of Joshua, ibinigay naman ng Panginoon yung word of God kay Joshua. Yung, sabi niya, this book of the law, do not depart it from your mouth. Why? Because this book of the law, ang siya nang magiging guide mo, ang maglilid sa iyo. And this book of the law will be the lamp of your feet. Di ba? Will be the lamp unto your path and a light unto your feet. Yung word of God. Amen? So, for us to be successful and prosperous sa buhay na ito, especially sa pagharap natin ngayon, sa new normal, alam nyo, let the word of God be the light unto your feet and a lamp unto your path. Amen? At sabi pa dito, di ba, huminto na yung pagsusupply ng Panginoon ng mana. And then eventually, yung book of the law, which is the word of God, yun yung naging mana for the spiritual life of the Israelites. Di ba? Amen po? So, ayun, ang importansya ng word of God sa buhay po ng isang tao. Amen? Nagiging gabay ito. Nagiging, ito yung naglilid sa atin para matahak natin yung landas na gusto ng Panginoon sa atin, which is what? Prosperous life and a successful life. And the secret of Joshua in his leadership, sabi ko nga po kanina sa inyo, is not, hindi naman yung galing niya mag-lead nung militar siya or yung influence niya, kundi yung submissive life na meron siya sa Word of God at sa Panginoon mismo. Sinabi ng Panginoon, i-meditate mo to, do not depart it from your mouth, so that you may be careful to obey it. Because our obedience to the Word of God, living accordingly to the Word of God, yun po yung
magiging susi upang tayo maging successful at prosperous. Yes, mga kapatid, even though meron tayong new normal na hinaharap po ngayon, we can still be successful and prosperous. Hindi po dahil sa galing nating dumiskarte, dahil yan ay pinangako ng Diyos sa mga taong handang sumunod sa kanyang mga salita at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya wag mong hayaan yung COVID pandemic na ito, yung new normal na ito, na ilayo ka nitong sitwasyon na ito sa kalooban ng Panginoon. Gamitin mo itong sitwasyon na to, circumstansyang ito, para mas lalo mong i-draw near ang sarili mo sa Panginoon, mas lalo mong hanapin, i-seek si Lord sa buhay mo, at mas lalo kang mamuhay ayon sa kanyang mga salita. Amen? And then, hallelujah, ang sarap pong pag-usapan yung salita po ng Panginoon. Hi. And then, sinabi po ng Panginoon, sa verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. So, sabi po natin, di ba? Don't be afraid to step out boldly. At magagawa mo yon kanina, di ba? Yung subpoint number 1 natin is holding on to the promise of God. Subpoint number 2 is what? Keep focusing on the truth or the word of God. And siyempre, number 3, always ito, siyempre sinabi ng Panginoon, I will be with you wherever you go. Diba? So siyempre, tandaan natin to, we can step out boldly without fear in our heart. Pag sinabi mo sa sarili mo, I will not face this new normal, this COVID pandemic alone. Yes, totoo po yun. Lagi mo sabihin sa sarili mo na, I am not alone facing this new situation of my life. Bakit? Because God's presence will go with me. Alam mo, sabi ng Panginoon kay Joshua, I will be with you wherever you go. I will never leave you. I will never forsake you. Kapatid, ngayong araw na to, as you listen to this Bible study online, let me remind you of this beautiful encouragement of the Lord kay Joshua, na siya rin magiging encouragement para sa iyo sa pagharap mo sa new normal at pandemic na sitwasyon ng buhay natin ngayon. You are not alone because God is with you. He will never leave you. He will never forsake you. Amen? That is why you can still have courage in facing this new normal. Why? Because hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon. Ipaglalaban ka ng Diyos. Amen? Amen po ba? Ang sarap pong isipin, di ba? Na sa mga ganitong sitwasyon ng buhay natin, merong Diyos na hindi nagpapabaya. Alam nyo, grabe ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Di ba? At every time na ako po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, that is why, napaka-importante ng salita ng Panginoon. Nare-remind tayo sa mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Nagbibigay ito ng lakas sa atin. That is why we keep doing what we are doing right now. Na kahit na bawal na magsimba, bawal na yung mga religious gathering, ayaw nating mainto yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Why? Because we know na ganun ka-importante sa atin ang salita ng Diyos. Yung pangako ng Panginoon. Dahil sa kanyang mga salita, nalalaman natin kung ano yung mga bagay na meron tayo sa Diyos. Amen? That is why, keep going. Huwag tayong hihinto. At huwag natin ngayon ang pandemic na to, ng new normal na to, diba? Mahadlangan po tayo sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Ngayon po natin mas kailangan ng salita ng Diyos. Ngayon natin mas kailangan ng Panginoon sa mga ganitong sitwasyon ng buhay po natin. Ang tanging makakatulong lang po sa atin para ma-overcome natin ang lahat ng to ay ang Panginoon po mismo. That is why today, I hope you are encouraged sa salita po ng Panginoon. And I hope na kayo pong lahat ay makaharap sa mga bagay-bagay na kailangan po nating harapin ngayong tayo nandito sa new normal na sitwasyon ng ating pong buhay. And God loves you. He loves you so much. At
nais ng Panginoon ngayon, masumpungan mo yung kalakasan na nagmumula po sa Kanya. Amen? And salamat po sa inyong pakikinig sa araw pong ito. And I hope na lahat po tayo ay na-bless and lahat po tayo ay nagkaroon ng encouragement. And today, as I end, I would like to leave this question to you. Have you surrendered your life to Jesus? Inaccept mo na ba si Jesus bilang yung Panginoon at tagapagligtas? Yung kanya bang kingship, yung lordship niya ba sa buhay mo? Ay yung lordship ba ni Jesus ay nangyayari na ngayon sa buhay mo? This is the best decision that you can make in your life. Accept Jesus as your Lord and Savior. At sa araw na to, I want to lead you into a prayer ng pagtanggap sa Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. And gawin mo siyang personal na tagapagligtas ng iyong buhay at ang iyong Panginoon. Amen? So let's pray. Lord Jesus, lumalapit po ako ngayon sa iyo. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso at inaanyahan po kitang pumasok sa aking buhay. Lord Jesus, I put my faith on you. I know you died for my sin. I know you died on the cross for the penalty of my sin. And today, I'm accepting you and I believe in my heart that you Jesus is my Lord and Savior. And from now on, I surrender my life unto you. Be the Lord of my life. Pagarian mo ko. And Lord, fill my life with your Holy Spirit. And from now on, Lord, my life is yours. And I am accepting right now your forgiveness and the eternal life that comes from you. I thank you, I praise you in Jesus' name. Amen. So yun, thank you so much for joining me today. And I hope na na-bless po tayo. And kung kayo po ay may mga comment, suggestion, prayer request, so iwan nyo lamang po yan sa comment box. And don't forget to like and share this video kung ito po ay nakapagbigay ng encouragement po sa inyo para ma-encourage po yung iba. And of course, I'm inviting you or I am reminding you na mag-subscribe po kayo sa atin pong YouTube account and pindutin niyo po yung notification bell para po every time na meron po tayong bagong video or Bible study online, ma-update po kayo. Amen. And I hope na marami pa pong Bible study online ang mapagsaluhan po natin. At salamat po sa inyong pakikinig at ako po ay nag-iiwan sa inyong lahat ng isang magandang muli ay magandang araw po sa inyong lahat at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Thank you so much. Keep safe and keep praying, keep moving dahil alam natin na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Bye-bye! God bless everyone.